Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi pera. I-hash mo na yan sa paborito mong friends sa Dear Bex. Bex. Hindi ko na masabing Baxters. Dear Bex, Ayan. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Cheers. Christmas. Merry Christmas. Christmas. Cheers and tables and party names. At ang dami pong fingerprint in Oh. my glass. Halatang kanina pa nag-inom ng mga Bektas. Mhm. Hindi po kayo nagkakamali. Hindi po ako ang inaakala. Nagkaroon pa tayo ng episode ngayong Christmas because may press con. Wala po sa akin ang confidential facts. Sa akin ang... Pag ako, sinasabi ko sa... Sandali. Hindi ko pwede. Sandali. Diba? Mukhang any manununto. Oh, correct. Merry Christmas sa ating mga Baxters all around the globe na nakikinig sa atin. True. And syempre sa mga nasa USA, Noche Buena pa lang ata nila. Mm-mm. Ayan. Siyempre kahit Pasko tuloy-tuloy ang baklaan. Wala pong, Baxter's Band or Dear Bex, basta era ganyan. correct. Wala pong makakapigil. Dahil kailangan ko ng confidential. Merry Christmas! Sana you are with important people in your life, of friends man yan or family, kung sino man ang inyong mga gustong kasama pag Pasko. Yan. Sana kasama niyo sila. Sana happy ka. Sana natanggap mo ang mga gusto mong matanggap. Di ba? So, gusto niyo bang makatanggap ng sapa? Sorry. Bayulen. Okay. And syempre, nandito naman po tayo ngayon sa ating episode ng Dear Bex at pang 17th episode na po ito ng Dear Bex. Ito po ang anak ng Baxters. Correct. Ito po ang MMK Bex version. True. Yan. Unang-una, Happy Wednesday, Merry Christmas, and Happy New Year. next week. Meron pa kayong isang linggo para planuhin ang mga resolutions and stuff. Correct. Pero hihintayin nyo pa ba ang New Year bago kayo magbago? Siyempre naman. Sorry. Siyempre, kailangan yun for confidential. Once. Oh, ganun. Bagay din sa iyo yun. Ay. Masakit ang leg mo, no? Kailangan ko ng neck brace. Sorry. Ay, hindi ko kinakaya. Ayan. Kamusta kayo mga Bex? Kamusta ang dumaang linggo? At sana nagustuhan nyo ang quick recap. Actually, hindi siya quick eh. Isa siya sa mga longest episode namin kasi nga nag-todo recap kami and then we had our Baxters Awards. Kayo ba mga Bex sa ngayong taon na to, anong highlights and lowlights ng inyong buhay? Ay, that's a low light. Gusto mo ba yan? High and low lights. Correct. Oo, ganon. Ganon dapat na atake. Mm-hmm. Kaya i-chika nyo na yan sa amin sa Baxter's page sa Facebook, TikTok, and everything. Pati IG. Sinasabi ko sa... Joke lang. And at syempre, maraming salamat sa pag-tune in sa last episode and sa patuloy na sumusuporta sa amin. Gaya ng paulit-ulit namin papapasalamat every start ng episode. Kasi nga kung wala kayo, wala kami. True. At syempre kung nakikinig ka ngayon sa araw mismo ng Pasko, no? Thank you so much for making us a part of your Christmas Day. Ibig sabihin bored ka. Mahigpit na yakap, lalo na dun sa mga walang kasama today. Oo, lalo sa mga walang karat. I'll touch myself na lang dapat ang inyong mantra. Carry lang yan, okay lang yan. Oo. Basta mahalaga buhay. Hindi naman po tayo nagkakaubusan ng burachi, kaya laban lang kayo mga Bex. Sige na, go na tayo sa ating letter today. Sino ba letter sender today? For the longest time kasi more open letter tayo. Oo. Natatagpuan natin online. Pero for this episode, meron tayong letter sender. Yes. Siya ay si Stephanie.
Stephanie. Steph lang pa rin nakagawa. Binoo. Yan. So, basahin na natin. Ayan. Dear Bex, hello po. Hi. Ako po si Steph, 24. Working na po pero kaka-start ko lang last year pagka-graduate. Okay naman po ako sa work so far. Pero 2 months ago, lumayas po ako sa amin. Nagsimula lang po sa away ulam namin ng kapatid ko na lumaki na ng lumaki. Nagkasagutan kami hanggang sa nakisali na ang mga magulang namin. Ang ending, parang napagtulungan ako. Naungkat din yung pagiging bisexual ko since alam ng ate ko na babae din yung jowa ko ngayon. Nagulat yung parents ko and madami silang sinabing masasakit na salita. Kaya umalis na lang ako. Ngayon ay nakikituloy muna ako sa bahay ng best friend ko. Pero lately po, naiisip ko na makipag-ayos sa kanila at umuwi na. Nakakahiya na din kasi sa best friend ko and namimiss ko na din naman sila. Malaking factor din po na magpapasko. If ever, first time ko magpapasko na hindi ko sila kasama. Ayoko din po sana matapos yung taon na may kasamaan ng loob. Pa-advise naman po if tama po yung gagawin kong pakikipag-ayos or ano po ba ang dapat kong gawin. Thank you po and Merry Christmas po sa inyo. Ayan. Merry Christmas, Steph, and thank you so much for sharing your story with us. Ayan. And Thank you so I'm sure may mga nakaka-relate. So, Merry Christmas to you, Steph, and ikaw, what's your take Kala on ko this? naabangan ko sasabihin mo, pag ako. Nag-aabang ako. Hindi ko ba naisip ba't ko ito siya? Para maiba from the last one. Kasi, tapos na-realize ko, gumanon ako bigla. Boobs. Tapos green pa yung background. Boobs. Bagong Pilipinas. O, diba? Pasok sa banga. Ay, balikan natin si Steph. Ayun na nga, Steph. Ang ma-advise ko sa'yo is, Take the step. if you're not ready to reconcile with your family, then don't do anything. Just focus on yourself and building yourself. Kung ano man yung mga sinabi nila sa'yo, take it to heart and Process it. process it and then do something. Baka naman meron ka ding mali and you just have to improve it. Yes. Baka naman hindi lang yung factor. Hindi ko kasi alam kung anong content ng galit ng parents. Baka naman mamaya. May ibang pinaguhugutan, hindi lang yung pagiging bisexual niya. Hindi lang dahil sa gender issue. So, dapat, huwag tayo makikipag-reconcile dahil lang magpapasko. Makipag-reconcile tayo when you are ready. Yes. When you feel like you have to. Yes. Not because it's gonna be Christmas or dahil may occasion, birthday ni ganito, birthday ni ganyan. Kasi it doesn't make sense. Kasi kung makipag-reconcile ka because of that reason, and then hindi ganun ka-genuine yung gusto mong mangyari. Ibig sabihin, ginagawa mo lang yun just because. Dapat ginagawa mo siya dahil yun yung ikakaluwag ng puso mo. Oo, dun ka ang importante kasi ang peace of mind. Peace of mind ang priority. Kung wala ka ng peace of mind, and then parang gusto mo pa reconcile, I don't think that's the right time. Dapat at peace ka muna on yourself bago ka connect. Yes. Oo. Pero sobrang very common sa Filipino families yung away ulam. Pero lalaki na lumalaki. Correct. Parang yun lang yung nagiging fire starter, tapos lumalaki na yung issue. Ako naman, okay, I guess it's a very Nag-echo! Namatay! Nag-behave na ako! Hindi, Steph. Steph, ilabas mo ang confidential funds. Saring lang. It's very smart naman for you to think na makipag-ayos during Christmas. I think timing is parang okay yung timing kasi alam mo yun, parang kasi naman talaga, season of reconciliation naman talaga yung Pasko. Alam mo yun, lalo na sa Pilipinas, Pasko is very like family-oriented. Ako lang, ang advice ko lang sa'yo is, I guess you can use this time to reconcile, pero when you do, huwag kang uuwi na parang okay na kayo agad. Yung parang walang nangyari. You have to talk it through. Pag-usapan niyo muna bago kayo yung like totally maging okay.
Kasi ang hirap nung uuwi ka, tapos parang walang nangyari, parang okay na kayo ulit. Nang ganyan ang pag-uusapan kasi lalabas na naman yan in the future. Alam mo yun, yung, hanggat hindi nyo nasasara yung issue, it will always be there. It will always linger. So I guess if you really want to spend um the holidays with them, make it also a point na pag-usapan niyo muna yung issue bago yung, alam mo yun, para lang masabi na nagbati kayo, di ba? Kailangan you have to talk it through. So, yun lang for me yung advice ko. Ganyan. And that wraps our Dear Bex episode. Sorry. That was a good way. Always be kind. Ayan. Ayan. I hope, Steph, you find it in your heart na magkaroon ka muna ng peace sa iyong self Yes. bago ka makipag-ayos din sa iyong family. Kasi it's really hard pag may mga ganyang samaan ng loob. Siyempre, ewan ko, mahirap eh. Pag may sama na loob, parang wala ka talagang Peace of mind. oo at all. So, ikaw, tanungin mo muna sarili mo, ready ka na ba? Ready ka rin ba sa mga sasabihin nila? Kasi hindi pwede na pumunta ka doon, nag-sorry ka, finish na. Dapat pag-usapan niyo talaga yung problema para hindi na siya maulit. Oo. Baka kasi ano din siya, yung uncommunicated issue. Like, hindi mo naman in-express sa kanila ever ano yung ikinasama ng loob. True. Diba? So, Mhm. kailangan may express mo din siya. Right. Para ano, ma-express din nila. Ganyan. Correct. At dahil dyan, tumungo naman tayo sa next natin, Sige. segment. Ito ang Meltdown at Jonas Bothers. Ang Yeah. dami kong kinaka-bother. Napansin niyo ba mga Bex? ako na marami rin naka-meltdown. Pero yung mga kinaka-meltdown ko yung mga petty. Sige, i-share mo na yung mo sa press con. Pag ako! Sinasabi ko sa inyo, nagbilin na ako. Dayawig mo talaga, Day. Kasi it's the hair. Tsaka it's the blush. Very German na yung atake mo. Di ba German si Momshi? Okay, go. Ako, ano lang, kasi sobrang traffic recently, di ba? Tapos, Kaya nagaganyan yung oo, na ganito siya sa traffic. Nag-blush ng nag-blush. Hindi. Yung drivam kasi na nasakyan ko kanina, ayaw niya na humihindo yung karo. Oh. Kahit traffic, sumisiksik sa kung saan-saan. Eh, nasa harap ako. So, parang medyo scary siya na, alam mo yun, parang putting me in danger. Putting me in danger! Oh, So, parang no ano, danger. Okay. Yes. Charing. Danger. Charing lang. So yun, ano lang tayo, kalma lang tayo while driving dahil walang mararating. Alam ko, so annoying kasi sobrang traffic talaga. Pero ganun talaga, it comes with the season. So chill lang tayo. If you don't want na maasar, huwag na lang mag-drive, di ba? Mag-commute na lang, ganyan. And everything. Ang dami kasing gigil ngayon eh. Mm-mm. Dahil nga nakakainit naman talaga ng ulo yung traffic. Pero Any na baril, di o, ba? diba nga? Any, charay. Natumba, Kelly. Kumeli. Oo, charet. Ayun naman ang aking Jonas Bother is yung mga nagagalit ng walang dahilan. Ayoko ng mga gano'n, yung parang bigla-bigla nang nagagalit na parang dapat i-consider mo muna yung mga factor na ginawa bago ka magalit. Hindi yung porket, I think, ayoko na magsalita kasi nagiging specific eh. But in general, I hate those kind of people who just get mad without any valid reason to be mad. Mas nakakasar yung gawa-gawa ng reason. Oo. That's true. Yan. And of course, at dahil dyan sa mga botherisms and meltdowns, we come to our learnings. Charing. My learning is just to stay calm and yung mga ganun on how to deal with people that are angry without any valid reason or who's trying to belittle you, especially when it comes to work. Kasi may mga tao na ganyan eh, na parang feeling nila kasi sila yung boss mo and they're paying you
Parang feeling nila entitled na sila to everything. Akala mo sila yung nagpapakain sa'yo literal. Oo, part yun na nakatulong sila makabayad ng bills mo, pero tao ka din, girl. Hindi ka naman hayop, di ka rin naman katulong nila para pagsalitaan ng hindi magaganda and to belittle you. So, to deal with it, just stay calm, don't talk. Parang sabihin mo lang na ito yung magagawa mo. Parang yung action na lang, Yes. gano'n. Kesa yung sa Sagot ka ng sagot mo pa siya ng sagutin. And then, okay lang din na na i-question mo sila na ano yung naging basis nila para sabihin yun. Yung mga ganong bagay. Ako naman, ang learnings ko the past few days is, wala akong masyadong learnings, guys. Wala, paano yun? Sareng. Bobo po ako. Hala, Sorry namatay yung po. green light namin. Okay, go. Ayaw ni Inday. Ayan. Okay, go. Like, yung bagong feeling. Ako, siguro don't stress out on things that you don't have control about. Mm-mm. Parang kung hindi mo naman control, just let it go, let it be, and deal with it. Pero Yeah. parang stressin mo pa yung sarili. Parang give yourself the grace. Ito na naman sa give yourself the grace. So yun, para lang hindi tayo masyado stressed na tayo. So yun lang Correct. naman ang gets ko na this week. Correct. Winner. So, Bye! so, ayun lamang po mga Bex. That's it for our Dear Bex episode. And again, mini episode lang to kaya sobrang short lang talaga. And we would like to give special thanks to our sender, Steph. Best sa kanya pag-share ng story. I know it's personal. And thank you kasi madami namang for sure nakaka-relate na meron din mga struggles with the family. And Yes. especially magpapasko, masaya talaga pag When you're with family. when you're with family pag Christmas. But always think of yourself. Always prioritize yourself kung ano ba yung makabuti para sa'yo. Yes. Also, thank you din sa lahat ng nag-send ng letters All throughout the throughout the year. years. Yes. Oo. And syempre sa mga hindi natin napagpaalamanan ng mga tao na nagsend. Yung mga binasa namin open letter, maraming salamat sa pag-share sa buong mundo. Correct. Ayun, kasi napag-usapan namin, nahimay namin, yung mga learnings, di ba? So, push lang tayo. And more letters to come next year. Sana marami pa kayong mga letters na i-send at stories na i-share sa amin. Tsaka voice notes, mas bongga yung voice notes. No? Truth. Marinig niyo din yung boses niyo on Spotify. Correct. Di ba? Bongga yan. I love it. And again, Merry Christmas. Merry And Christmas. konti na lang, New Year naman. True. Tsaka rate us 5 stars if you haven't yet. Follow us on Dexter's Podcast on all social medias. And if you want to send us a letter or a voice note or a video or whatever that you want us to share on the episode, send nyo lang sa dexterspodcast@gmail.com. Correct. And always be kind. Always be kind. Merry Christmas! Merry Christmas! Bye! Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.